Ito ha, pagtungtong ng January, pag hindi pa rin sinasahura ng tama ang mga trabahador sa barangay, ng mga empleyado, ang kapitan na kanilang mga leader ay dapat na natin palitan. Okay? Dahil hindi sila marunong magreklamo sa dole. Kailangan ang kapitan ang magreklamo dyan. Kasi nga sila, ang leader, na hindi tinutugunan ang kanilang mga empleyado sa gobyerno. May karapatan ang mga empleyado sa gobyerno sa barangay, ang mga empleyado. May karapatan silang magreklamo sa ating batas para masahura ng tama ang mga empleyado sa barangay. Kasi mulumulusob yan sila sa baha. Nagwawalis yan sila, di ba? Umiikot yan sa ating mga residente. Sila ang nangalaga sa residente natin. Sa paligid natin. Di ba? Sila umiikot dito. Bakit nakita ko, narinig ko, ang sahod nila 200 pesos? Bakit ba mga kapitan sa barangay? Bakit niyo ninalalang ang ahensya sa gobyerno sa barangay na nakababa? Pinakamataas yan para sa akin dahil sila ang humahawak sa mga residente. 'Di ba? Sila ang nangalaga sa mga residente at paligid natin. Sila ang pinakamataas na ahensya sa gobyerno. Okay? Dahil nasa kanila ang powerful. Sila ang humawak sa mga residente. Sila ang nangalaga nito. Kapag sila magreklamo sa mga nakakataas na mga empleyado sa gobyerno, ang nireklamo matatanggal. 'Di ba? Kailangan natin tugunan bakit ang pinakamaliit na sahod nasa barangay. 200? Makakain ba yan sila ng tama ang mga pamilya nito? Magkano ang kilo sa bigas? 60, 53 ang pinakamababa. Kahit ako, binuangan dito, kayo pa rin ang aking priority na dapat natin tugunan ang problema nito. Dahil kapag may problema sila, mga paligid natin, baha. Tapos, tingnan mo, nagtitinda ako noon, lumulusob ako sa baha. Kahit gumagawa tayong kanal dyan, kung dikit-dikit ang ating bahay, wala, useless pa rin yun. Kasi nga, ang tubig hindi makaagos ng tama. Lalo na't may mga basura pang harang pag malakas ang ulan. 'Di ba? Kailangan natin tugunan ang problema. Ang sahod ng mga empleyado sa barangay. Kayong mga kapitan, magreklamo kayo sa dole. May karapatan ang mga empleyado sa barangay para tugunan ang kanilang pangangailangan. May karapatang manggagawa ang batas natin. Kapag sa oras na trabaho ka, dapat lang sahura natin ng tama. Okay? Hindi dapat natin titingnan at pakinggan nagsahod ng nasa sobre. Dapat sumasahod sila sa ATM. Okay? Para hindi makupit. Sahod na nga lang nila, kinukupit pa sa ibang mga kapitan. Sa iba lang ha, hindi naman lahat. Kailangan natin tugunan. Dahil nga, ang problema, dapat natin yan solusyonan. Ang problema natin, sahod, baha, bilihin, diba? At ang ating mga problema sa ating mga palaro, sa school, natural, kabilang yan, diba? Yan ang problema natin. Daanan natin, mayroon naman tayong daanan. Hindi lang natin natugunan ng tama. Yan. Kung inuulit-ulit ko sa inyo, ang mga problema sa bansa natin, dahil yan, hindi nyo natugunan. Sa kakaulit-ulit natin, sa kaka-rescue sa mga binabaha, kung ginawa natin yan ng building paupahan para sa kanila, kung namasahe sila araw-araw, galing sa kanilang trabaho na binabaha ang lugar, kung ibinabayad nila yan sa
building paupahan kung saan malapit sila nagtatrabaho. Ay di, umaano pa sila, nakaka-minus pa sila. May mga yung ibang pinamasahe nila na i-budget pa sa ibang mga bilihin, di ba? Huwag natin isipin na kurakot ang building paupahan. Hindi, marami nangungupahan ng mga empleyado sa gobyerno at mga residente. Di ba sabi ko sa inyo, isinsos ang mga nangungupahan kung ilan ito at ipagkumpara sa nagmamay-ari ng bahay. Kung kailangan ba natin tugunan o wala ba silang reklamo sa kanilang binabayad sa bahay at saka sa kanilang mga sinasahod. Dahil alam ko maraming nagrereklamo eh. Ang kanilang sahod nauwi sa bayarin sa bahay dahil gusto nila ligtas ang kanilang pamilya kahit kumakain na lang sila ng paunti-unti na pagkain na budget na hindi naman sapat. Basta nakatira sila ng maayos na lugar, maayos na tirahan. Ba't hindi natin tugunan? Dahil ang mga sinasahod na sa ating mga empleyado sa barangay galing din naman sa negosyo sa gobyerno. Kaya nga mayroon tayong mga ticket. Ang mga tinitikitan, hindi ba natin yan pinapabayad? Di ba pinapabayad natin yan? Yan ang negosyo sa gobyerno. Ano yung tax? Hindi ba sila nagbayad ng tax? Yan ang negosyo sa gobyerno. Di ba? Bakit? Magkaiba ba yung magawa ka ng building paupahan para sa mga nangungupahang mga residente? Negosyo yan sa gobyerno para matugunan ang mga pangangailangan at problema sa bansa natin. Okay? So, sabihan nyo ako na kuyaba. Dahil magulat kayo na mayroong mga pinagkatiwalaan na hindi nagsasalita, yan yung hindi kuyaba. Ako, pinagkatiwalaan nyo nga ako, kahit katuwaan ito, hindi ako natatakot sa inyo pag hindi nyo ginagawa ang tama ang inyong trabaho. Ginawa nyo akong pagkatiwalaan sa mga trabahador, sa mga trabaho, di ba? Sa tungkulin sa gobyerno, sa ahensya sa gobyerno. Hindi lang sa bansa natin, sa iba't ibang bansa. Kahit sa ibang bansa, pinapasok ko na yung problema ng gira-gira. Mabilis na naman solusyonan Kung may kailangan ka sa kapwa mo bansa, maglagay ka, bansa. Huwag mo ipagdamot ang iyong yaman. Maglagay ka ng merkado. At least kahit papaano, hindi na nga sira ang ari-arian sa bansa mo. Kapag ginigira ka sa pinagdamutan mo. Okay? Magawa tayo merkado para walang nawawalang buhay, para walang nasisirang mga negosyo sa mga negosyante natin. Hindi nasisira ang bansa natin. Hindi pa tayo nawalan, pwede pa tayong nagkakaroon. Okay? Yan ang muna. Magandang umaga sa ating lahat.